Paano kung sabihin ko sa'yo na ang isang piraso lang ng bawang at kaunting asin sa loob ng iyong pitaka ay kayang tahimik na harangan ang malas, inggit at pagkalagas ng pera? Libu-libong Pilipino ang naniniwala sa sinaunang sikreto na ito, isang ritual na sobrang simple pero makapangyarihan na ipinasa-pasa na mula pa sa mga ninuno. Kung pakiramdam mo'y laging nauubos ang pera mo, kung parang may sumpa ka, o kung tila wala kang swerte kamakailan, huwag mong palampasin ito. Dahil pagkatapos mong panoorin ito, maaaring ito na ang simula ng pagputol sa enerhiyang humahadlang sa iyong mga biyaya. At ang pagbabago pwedeng magsimula ngayong gabi. Sa kulturang Pilipino, madalas nating sinasabi, baka may malas ka lang. Pero paano kung totoo nga? Paano kung may enerhiyang hindi nakikita pero totoo, na siyang humaharang sa mga biyaya mo, pinatutuyo ang laman ng pitaka mo, at pinapanatili kang nakaipit sa problema? Noong unang panahon, hindi umaasa ang mga ninuno natin sa mamahaling ritual. Ang gamit nila ay payak pero makapangyarihan. Asin para sa paglilinis at bawang para sa proteksyon. At ngayon, unti-unting bumabalik ang tiwalang ito dahil maraming tao ang desperado ng makahanap ng sagot. Sa video na ito, ibubunyag ko kung paano mo magagamit ang dalawang karaniwang bagay na ito sa isang banal na paraan. Malalaman mo kung paano gawing espiritual na panangga ang iyong pitaka. Isang pananggang kayang harangin ang inggit, tigilan ang malas, at anyayahan ang pera na muling dumaloy. Hindi ito mahika. Ito ay sinaunang enerhiya at matagal na itong naghihintay na muli kang maniwala. Simbolikong lakas ng asin bawang. Ngayon, mas lumalim tayo. Bakit asin? Bakit bawang? At bakit ito inilalagay sa isang personal na bagay gaya ng pitaka? Ang totoo, hindi lang panluto ang asin at bawang. Ito ay mga espiritual na kasangkapan, ginagamit ng mga Pilipino, Chino, Indian, at maging ng mga sinaunang European mystics sa loob ng maraming henerasyon. Sa halos lahat ng kultura, ang asin ay itinuturing na pampadalisay, pantanggal ng madilim na enerhiya, at panimula muli ng agos ng biyaya, sa tahanan, katawan, o pitaka. Isipin mo, ang asin ay ginagamit para preserbahan ang pagkain, patayin ang mikrobyo, at protektahan ang kalikasan ng buhay. Sa espiritual na pananaw, ganon din ang paniniwala. Pinoprotektahan nito ang iyong pera laban sa pagkaubos, pagkawala, o masamang mata na tinatawag nating mga Pilipino na usog. At ngayon, ang bawang. Ito ang pinakamakapangyarihang espiritual na proteksyon na matatagpuan mo sa iyong kusina. Mula sa mga matatandang albularyo sa probinsya hanggang sa mga kwento ng mga Chinong monghe. Ginagamit ang bawang para protektahan laban sa masasamang espiritu, naiinggit na kapitbahay, at mga sumpang hindi mo alam na dala mo na pala. Sa mga alamat ng Pilipino, ang bawang ay isinasabit pa sa pintuan para itaboy ang aswang, engkanto, at iba pang masamang nilalang. Bakit? Dahil ang bawang ay may natural na vibration, isang amoy at enerhiya na ayaw ng negatibong espiritu. Pero ito ang mas kapanapanabik. Kapag pinagsama ang asin at bawang, lalo na kung ilalagay sa pitaka o bag, bumubuo ito ng protektibong harang. Asin ang naglilinis. Bawang ang humaharang. Magkasama silang nililinis ang enerhiya ng pera mo habang pinangangalagaan ka laban sa mga taong lihim na may masamang intensyon, kahit hindi nila ito sinasabi. Napansin mo na ba kung paanong may mga taong ngumingiti sa'yo? Pero sa loob-loob nila, ayaw nilang magtagumpay ka. Dumikit na ang enerhiya nila sa'yo. Dumikit na rin ito sa pera mo. Kaya minsan, kahit nagtatrabaho ka ng maayos, parang malas pa rin ang pitaka mo. Pero kayang i-reset ito ng asin at bawang. Hindi dahil sa pamahiin kundi dahil sa espiritual na pagkakaayon. Kaalamang sinauna mula sa mga taong malapit sa kalikasan at naniniwala na ang enerhiya ay kasing totoo ng mga bagay na nakikita natin. Kaya kapag nilagay mo ang asin at bawang sa iyong pitaka, hindi ka lang basta gumagawa ng ritual. Ibinabalik mo ang kapangyarihan sa sarili mo. At sinasabi mo sa universo, tinatanggihan ko ang malas. Tinatanggap ko ang proteksyon. Binubuksan ko ang pinto sa kasaganaan. At ang universo, umiikot pabalik sa iyo. Ilay palatanda ang kailangan ng ritual na iki. Hindi lahat ay makakaramdam ng pangangailangang maglagay ng asin at bawang sa pitaka. Pero kung nandito ka ngayon at pinapanood mo ito, malaki ang posibilidad na nararamdaman mo na rin ito. Pag-usapan natin ang mga palatandaan, mga hindi nakikitang senyales na nahaharangan ang iyong enerhiya
at na ang ritual na ito ang sagot na matagal nang hinihintay ng iyong kaluluwa. Napansin mo na ba na dumarating ang pera sa'yo pero hindi ito nananatili? Kumikita ka, nagsisave ka, pero laging may nangyayari. Biglang bill sirang gamit. Emergency sa ospital. Parang binibigyan ka ng kaunti ng universo para lang bawiin agad. Ito ang unang palatandaan. Taga sa pera, pumapasok ang pera pero parang may butas, nawawala ng hindi mo namamalayan. Pangalawang palatandaan. Pagkapagod o bigat sa katawan, lalo na kapag nasa bahay o hawak mo ang pitaka mo. Kahit matulog ka ng sapat, mababa pa rin ang enerhiya mo. Malabo ang isip. Parang hindi makagalaw. Karaniwan itong nangyayari kapag ang spiritual mong field ay daladala ang enerhiya na hindi naman sayo, inggit ng iba, sumpa, o minanang pasaning hindi mo pa naalis. Pangatlong palatandaan. Mga di maipaliwanag na kamalasan, nasisirang gamit, na-miss na pagkakataon, bigla ang away sa loob ng bahay. Hindi lang ito malas. Ito ay enerhiyang naipit, naghihintay na palayain. Isa pang senyales, kapag unti-unti kang nagdududa na sa sarili mo. Dati, malaki ang pangarap mo. Ngayon, umaasa ka na lang na matapos ang buwan. Ang pagbabago sa loob, ang unti-unting pagliliit ng pag-asa, ay malinaw na mensahe. May humarang sa daloy ng kasaganaan mo. At ano ang humaharang? Inggit ng ibang tao. Enerhiya ng mga pagkatalo sa nakaraan. Espiritual na kalat na hindi mo alam na dala mo pala. Kapag nararamdaman mong may humihila sa iyo pababa, lalo na tuwing may maganda nang nangyayari, tulad ng pagkakasakit bago ang job interview, o pagkakautang bago ang bonus. Iyon ay senyales ng universo. Sinasabi nitong, linisin mo ang iyong enerhiya bago ka tumuloy. Dito na pumapasok ang ritual ng asin at bawang. Hindi na lang ito isang tradisyon. Ito'y nagiging espiritual na sagip. Hindi mahalaga kung dati hindi ka naniniwala sa mga ritual. Ang mahalaga ay ito. Kung pagod na ang kaluluwa mong laging naipit. Kung ang pitaka mo'y tila nagtataboy ng biyaya. Panahon na para subukan ang isang sinaunang pamamaraan. Isang banal na kasanayan. Isang ritual na tahimik pero kayang baguhin ang lahat. Ang ritual na ito ay nakatulong na sa maraming Pilipino na muling iayos ang kanilang enerhiya, kahit hindi nila lubos maintindihan kung paano. Pero nagbago ang buhay nila. At pwedeng magbago rin ang sayo. Step-by-step ritual, paano ilagay dangi asin bawang pitaka. Ngayong alam mo na kung gaano makapangyarihan ang espiritual na enerhiya ng asin at bawang, at nakita mo na rin ang mga senyales ng malas o harang sa iyong buhay. Panahon na para gawin ang ritual. Hindi ito simpleng pagtatapon lang ng bawang sa pitaka at pag-asa ng milagro. May tamang paraan, isang espiritual na ayos na kailangang sundin. Hakbang 1, pumili ng tamang asin. Hindi lahat ng asin ay may parehong espiritual na vibration. Para sa ritual na ito, gumamit ng asin na buo at natural, tulad ng rock salt o coarse sea salt. Iwasan ang iodized table salt dahil ito ay dumaan na sa proseso at nawala ang natural na enerhiya nito. Kumuha ng kaunting kurot lang, sapat na para sa palad mo. Ito ang kumakatawan sa paglilinis, kadalisayan, at pag-reset ng daloy ng swerte. Hakbang 2, pumili ng sariwa at buong butil ng bawang. Kailangan ay isang buong piraso ng bawang, hindi tinadtad, hindi pulbos, at hindi balatan. Dapat ay may balat pa ito, ang manipis na balat ay nagsisilbing espiritual na panangga ng enerhiya sa loob. Iwasan ang bawang na may amag, pasa, o natutuyo na. Gusto mo ng bawang na buo, puti, at matibay, buhay pa ang enerhiya nito. Hakbang 3, balutin sila gamit ang likas na materyales. Gumamit ng maliit na piraso ng brown na papel, unbleached tissue, o telang cotton. Iwasan ang plastic o aluminum foil, humaharang ito sa daloy ng espiritual na enerhiya. Ilagay ang asin at bawang sa gitna at dahan-dahang balutin. Habang binabalot, bulongin ng may damdamin. Pinaalis ko ang malas. Pinoprotektahan ko ang aking biyaya. Inaanyayahan ko ang kasaganaan. I release bad energy. I protect and love blessings. I invite abundance. Ito ang nag-activate ng iyong intensyon. Hakbang 4, ilagay ito sa loob ng iyong pitaka. Maingat na ilagay ang balot sa isang lihim na bahagi ng iyong pitaka, kung maaari, sa bahagi kung saan inilalagay ang pera. Dapat ay hindi halata at hindi nakahalo sa barya o perang papel. Isipin mo ito bilang bantay ng iyong pera.
Kung walang space ang pitaka mo, pwede mo rin itong ilagay sa isang maliit na pouch at bitbitin araw-araw. Huwag hayaang galawin o silipin ito ng ibang tao. Ito na ngayon ang iyong espiritual na sisidlan. Hakbang 5, piliin ang tamang araw at oras. Pinakamabisang gawin ang ritual sa New Moon, gabi ng Martes, o sa gabi ng Full Moon. Bakit Martes? Sa paniniwala, ang Martes ay may enerhiyang mandirigma, mahusay sa pagharang ng espiritual na atake. Bakit New Moon o Full Moon? Dahil ito ang mga panahon ng pagbabago ng enerhiya, perpekto para sa pag-alis ng luma at pagtanggap ng bago. Kung maaari, magsindi ng maliit na puting kandila bago simulan ang ritual. Hindi ito obligasyon, pero nakakadagdag sa enerhiya. Hakbang 6, palitan o itapon pagkalipas ng 30 araw. Hindi panghabang buhay ang ritual na ito. Pagkatapos ng 30 araw, alisin ang balot at ibaon ito sa lupa o itapon sa dumadaloy na tubig, gaya ng ilog o dagat. Huwag itapon sa basurahan. Ibinabalik mo ang enerhiya sa kalikasan, hindi basura. Pagkatapos itapon, gumawa muli ng panibagong balot at ulitin ang ritual, lalo na kung nararamdaman mong bumibigat ulit ang paligid o bumabagal ang daloy ng pera. Karagdagang paalala. Huwag gawin ang ritual kapag ikaw ay galit, may sakit, o nagmamadali. Sabihin ang intensyon ng may tunay na damdamin. Kung makapanaginip ka ng apoy, ahas, o umiiyak na tao sa loob ng 3 araw pagkatapos ng ritual, senyales ito na nagsimulang gumalaw ang enerhiya. At iyon na yon. Walang mamahaling gamit. Walang komplikadong dasal. Bawang. Asin. Pananampalataya. At ang kagustuhang maniwala muli. Ang pinakamakapangyarihang ritual ay yung tunay na konektado sa pang-araw-araw mong buhay, at ito, bitbit mo tuwing hawak mo ang iyong pitaka. Hindi mo kailangang maging eksperto sa espiritualidad. Ang kailangan mo lang ay maging handang putulin ang malas at buksan muli ang pinto sa biyaya. Zodiac signs that will benefit most. Ginawa mo na ang ritual. Nararamdaman mo na ang katahimikan, ang ginhawa, at ang banayad na shift ng enerhiya. Pero para sa ilang zodiac signs, ang epekto ng ritual na ito ay mas malakas pa. Mas ramdam. Mas malalim. Mas mabilis. Bakit? Dahil may mga signs na mas sensitibo sa enerhiya, mas madaling kapitan ng malas, at mas nangangailangan ng espiritual na proteksyon. Kung isa ka sa kanila maghanda. Narito ang 4 zodiac signs na pinakamalakas ang epekto ng ritual ng asin at bawang sa pitaka, ayon sa kanilang spiritual sensitivity, luck cycle, at energetic needs. 1. Cancer, the emotional sponge. Cancer, ikaw ang tipo ng taong bukas na bukas ang puso, minsan sobra pa. Inaabsorb mo ang emosyon ng mga tao sa paligid mo, lalo na ng mga mahal mo sa buhay. Pero dahil dito, madalas ikaw ang naapektuhan. Dala mo ang stress ng pamilya, problema sa pera, guilt na hindi mo naman dapat pasanin. Dito pumapasok ang ritual bilang iyong espiritual na kalasad. Ang asin at bawang ay naghihiwalay sa enerhiya mo at sa bigat ng ibang tao. Kung madalas kang napapaiyak, pagod, o naguguluhan, ito ang sagot sa iyong katahimikan at kaginhawaan. 2. Pisces, the intuitive dreamer. Pisces, ikaw ang tulay ng pisikal at espiritual na mundo. Mataas ang intuition mo, pero dahil dito, marami kang nasasagap na enerhiya nang hindi mo alam. Madalas, inaabuso ka pa ng ibang tao dahil sa kabaitan mo. Ang ritual ay parang pader ng proteksyon sa paligid mo. Hindi lang ito pinoprotektahan ang pera mo, pinapalakas nito ang iyong espiritual na hangganan. Mas magiging malinaw ang isip mo, mas magaan ang tulog mo, at mas ligtas ka sa mga lugar na may toxic na enerhiya. 3. Capricorn, the hard worker who's always blocked. Capricorn, ikaw ang sagisag ng tiyaga at sipag. Pero bakit parang lagi kang nauuntog sa pader? Dahil madalas, dala mo ang pasan ng nakaraan, karma ng angkan, utang na iniwan, o bigat na hindi mo kasalanan. Ang ritual na ito ang pumutol sa tanikala. Asin ang naglilinis. Bawang ang nagbablock ng sumpa. Gawin mo ito sa Martes ng gabi, lalo na pagkatapos ng isang nakakapagod na linggo, mapapansin mong mas dumadali ang daloy ng trabaho, at may perang darating na hindi mo inaasahan. 4. Virgo, the overthinker who attracts chows. Virgo, matalas ang mata mo. Lahat ng detalye napapansin mo. Pero minsan, yung sobrang analysis mo nagiging curse.
Kapag puro kulang, takot, at problema ang iniisip mo, yun din ang enerhiyang naakit mo. Ang bawang at asin ay tumutulong para tumigil ang isip mo sa kakaisip ng worst-case scenario. Makakatulong itong i-detach ka mula sa negatibong enerhiya ng ibang tao, at mas madali kang makaka-attract ng biyaya. Subukan ito sa gabi ng new moon, malakas ang intensyon mo sa panahong ito. At kung hindi mo nakita ang sign mo sa listahang ito, huwag mag-alala. Lahat ay may benepisyo sa ritual na ito. Pero para sa apat na ito, madalas itong nagiging espiritual na pagsabog, isang biglaang pagputol ng malas at pasanin. Dahil minsan, ang universo ay mas malakas magsalita sa mga taong pinaka-nangangailangan. At kung narito ka ngayon, baka ikaw nga ang tinatawag kahit wala sa listahan ang sign mo. Mahalagang gawin iiwasan. Ngayong alam mo na kung paano gawin ang ritual, at kung ang zodiac sign mo ay malakas ang koneksyon dito, oras na para sa isang mahalagang hakbang na kadalasang nakakalimutan ng iba. Ang tamang paggalang sa ritual. Dahil kahit gaano ito kamakapangyarihan, maaaring mawalan ng bisa o magbalik ng negatibo kung gagawin ng walang pag-ingat o respeto. Dapat gawin. Gawin ang ritual na may malinis at kalmadong enerhiya. Bago simulan, maghugas ng kamay. Linisin ang paligid. Magsindi ng kandila kung maaari. Huwag itong gawin habang galit, malungkot, o pagod. Ang enerhiya mo ay may epekto. Sabihin ang intensyon mo ng malinaw. Habang ibinabalot ang asin at bawang, bulongin. Protektahan mo ako. Linisin mo ako. Buksan mo ang pinto ng kasaganaan. Ginagawa nitong isang banal na panalangin ang bawat galaw. Igalang ang ritual na parang sagradong bagay. Kapag nasa pitaka na ito, huwag ipakita sa iba. Hindi ito para sa display, ito'y iyong tahimik na tagapangalaga. Kung may makakita man, huwag ipaliwanag. Hayaan mo ang kapangyarihan nitong manatiling lihim. Palitan ito kada 30 araw. Katulad ng bantay, napapagod rin ito. Ibaon sa lupa o itapon sa dumadaloy na tubig, pagkatapos ay gumawa ng bago na may bagong layunin. Dapat iwasan. Huwag gumamit ng plastic o foil sa pambalot. Nakakabara ito sa espiritual na daloy. Gumamit lang ng natural na materyales tulad ng brown paper o telang koton. Huwag gawin ang ritual kung magulo ang bahay. Kung may sigawan, init ng ulo, o negatibong enerhiya, makakahadlang ito sa bisa. Hintayin muna ang kapayapaan bago simulan. Huwag galawin ang balot ng asin at bawang kapag nasa pitaka na. Huwag itong binubuksan, hinahawakan, o nililipat-lipat. Hayaan mo itong tahimik na kumilos. Huwag itong isama sa barya o mga card. Dapat may sarili itong espasyo, simbolo ito ng paggalang at paglilinis ng enerhiya. Tandaan. Hindi ito pamahiin. Ito ay espiritual na layunin. At kapag pinangalagaan ng tama, ang isang simpleng ritual ay kayang magbukas ng mga pintong matagal mo nang iniisip na sarado. Final words, guidance & blessing. Kung nakarating ka sa bahaging ito, hindi ito aksidente. May dahilan kung bakit ka naakit sa video na ito. May dahilan kung bakit may kumislot sa loob mo nang marinig mo ang salitang asin at bawang. At marahil sa kaibuturan mo, alam mo na, ang mensaheng ito ay para sa'yo. Ang totoo, hindi nagsisinungaling ang enerhiya. Ramdam mo kapag may mali. Kapag nauubos ang sigla mo. Kapag ang pera mo'y parang minumulto. Kapag kahit anong gawin mo, tila palaging may humaharang. At minsan, hindi mas maraming effort ang sagot, kundi mas malalim na espiritual na pagkakaayon. Ang mga ninuno natin, wala silang marangyang gamit. Pero taglay nila ang karunungan. Alam nila kung paano pangalagaan ang sarili, ang yaman, at ang kinabukasan, gamit ang likas na bigay ng kalikasan. At ngayon, taglay mo rin ang kapangyarihang iyon. Sa ritual na ito, hindi ka lang naglagay ng bawang at asin sa pitaka. Gumawa ka ng desisyon. Para bawiin ang iyong mga biyaya. Para protektahan ang iyong kaluluwa. Para sabihing tama na. Karapat-dapat akong swertehin. Kaya ngayong gabi, bago ka matulog, hawakan mo ang pitaka mo. Pumikit ka. At bulongin ito. Ako'y ligtas. Ako'y nilinis. Ako'y handa ng tumanggap. At maniwala dahil nakikinig ang universo. Nakikinig ang iyong mga gabay. Nakikinig ang iyong mga ninuno. Simula ngayon, hindi ka na walang proteksyon. Hindi na barado ang iyong landas.
At ang mga biyaya. Paparating na.